Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang ating Bible study at tayo po ay nasa number 19 na. Ang topic nga po natin, ang title po ay They Knew the Bible but God Left. Maraming mga tao na bihasa sila sa Biblia. Alam nila ang salita ng Diyos. At yung iba ay talagang kabisado nila ang Biblia. Pero, sa kabila ng kabisado nila ang Bible, alam nila ang Biblia, hindi nila namamalayan, iniwan na pala sila ng Diyos. Wala na pala ang anointing ng Panginoon. Amen po. So, marami po tayong natutunan, marami tayong nakuha sa mga kapastoran po natin ngayong nagdaang araw. At hindi lang po ito binabasa, kundi ito po ay ang pagbabasa ng Biblia, hindi lang ito nalalaman, kundi ito ay isinasabuhay at nakikita talaga sa buhay po natin. Amen po. So, number 19 na po tayo. Sabi niya dito, neglected love. Truth spoken without love. Dito po sa unang Korinto chapter 13 verse 1 and 2. Kung tayo po ay may mga Bible, makipagbukasan po kayo sa akin dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 and 2. Ang sabi niya po dito, ang pag-ibig. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, walang kabuluhan. So number 19, sabi niya po dito, neglected love, truth spoken without love. Lagi po natin naririnig sa mga manggagawa, sa mga pastor po natin, lagi tayong binibili na bago mo i-correct yung isang tao, kailangan ito yung mapapaayos siya at gagawin mo ito kasi concern ka sa kanya, mahal mo yung tao, gusto mong mapabuti yung tao. Amen po. Ang sabi niya dito, ang pagsasabi ng katotohanan ng walang pag-ibig ay hindi mababago yung buhay ng isang tao kung wala ang pag-ibig. Neglected love, ibig sabihin na pabayaan na walang pag-ibig. Mahirap pong magsalita sa isang tao, lalo na kapag halimbawa magko-correct ka ng isang tao, kung ito po ay dahilan lang sa may sama ka ng loob, may galit ka doon sa tao, hindi siya maayos, hindi matutulungan yung tao, kundi lalo pang madi-discourage, lalo pang madadown yung isang tao kung wala po tayong pag-ibig. May mga tao, sabi nga dito, they knew the Bible, maraming mga tao na alam nila ang salita ng Diyos, pero nine-neglect nila, napapabayaan nila. Amen po. Yan. So, sabi niya pong ganun dito, truth without love is brutality. Imbis na gumaling, lalo pang lumalala yung sakit. Imbis na na-encourage, lalo pang nadi-discourage. Imbis na umaayos yung tao, nag-healed, lalo pang nabobroken yung tao dahilan sa walang pag-ibig. Amen po. At sabi niya dito, love without truth is hypocrisy. Kung puro pag-ibig, ngunit walang katotohanan, ito naman ay nagiging sentimentalismo at nagpapahintulot sa mali. Lagi po nating naririnig na sana pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa. Tama nga naman po yun. At ang sinasabi nga ng Korinto, baliwala ang lahat kung wala po tayong pag-ibig. Amen po. Pero yung pag-ibig na ito, yung genuine love na mapapabuti, magiging maayos, yung may concern tayo sa kapwa natin,
Amen po. Eh, hindi kasi mahal ko yung tao na yan. Hahayaan ko na lang siya na maging ganyan. Hindi po yun pagmamahal. Hindi po yun pag-ibig. Hinahayaan mo yung tao na magpatuloy sa mali kahit alam na alam natin ang katotohanan. Amen po. So sabi niya pong ganun dito, bago magsalita, ayan, bago tayo magsalita, bago tayo magkompronta sa isang tao. Ayan, naalala ko po dati yung laging sinasabi ng aming pastor sa Taytay na bago niya kami kausapin, bago niya kami salaminin, yung word na salaminin, alam niyo po, naggagawa muna siya ng script. Tinatry niya muna ito sa sarili niya kung ito ba ay makakaapekto, makakatulong ba ito sa taong makakausap niya. Amen po. So sabi niya pong ganoon dito, nagsasalita ba ako para makatulong o para lang patunayan na tama ako? Amen po. May mga tao na sabi niya ganoon dito, alam nila ang salita ng Diyos, pero hindi naman sila namumuhay ng may pag-ibig. Amen? So, ang katotohanan ng walang pag-ibig ay hindi nagbubunga ng paglago. Ang tunay na pag-ibig ay matapang na nagsasalita ng totoo. Kasi kung mahal mo yung kapwa mo, kung mahal natin ang kapatid natin, isasabihin natin yung katotohanan ng may pag-ibig. Amen po. At sabi niya pong ganoon dito, ngunit ginagawa ito sa pinakamaamo at pinakamalambot na paraan. Ibig sabihin, hindi pwedeng mawala sa atin yung bunga ng banal na espiritu. Dapat nakikita yung love, yung kahinahunan, yung pag-ibig. Amen po. Dapat nakikita pa rin po yan sa atin bago po tayo mag-correct dun sa mga tao. At sabi niya nga po ganun dito, they knew the Bible but God left. So number 19, neglected love, truth spoken without love. Maraming mga tao, maraming mga Kristiyano, meron po isang tao na nagsabi na hindi ko patatawarin yung tao na yan kasi marami siyang ginawa sa akin. Ngayon po, sabi ko pong ganun, kailangan magpatawad ka kasi hindi kikilos ang Diyos sa buhay mo kung hindi ka magpapatawad. Amen po? Hindi, okay lang yan. Sabi niya pong ganun, wala, hindi pwede nating i-neglect o pabayaan yung, ito yung sinasabi ng Bible na lumakad tayo ng may pag-ibig. Ang sabi nga ng Romans 13:8, love one another. Amen po? Pero hindi niya sinasabi na konsintihin natin yung mga tao, kundi ang tunay na pagmamahal ay sinasabi natin yung totoo. Amen po? At doon natin mapapatunayan na tayo po ay lumalakad ng may pag-ibig kasi concerned po tayo sa kanila. Amen po? So, sabi niya po dito, neglected love, truth spoken without love. Meron pong isang tao na nagsabi po sa akin dati, ang sabi niya gano'n, mahal naman ako ng Diyos. Yes, mahal tayo ng Diyos. Pero katulad ng binabanggit po sa atin kahapon ni Pastor Rian, na mahal tayo ng Diyos, mahal ng Diyos ang makasalanan, pero hindi niya kinukonsinte ang kasalanan na ginagawa ng tao. Amen po? So, hindi natin pwedeng i-twist yung word na love. Hindi natin pwedeng i-twist yun na, hindi, ang Diyos naman ay pag-ibig. Hindi niya ako pababayaang mapunta ng impyerno. Kumbaga, tinutwist ng tao na hindi. Sabi kasi ng Bible, kapag tumawag ako sa Diyos, ako ay maliligtas. Pero ang sabi ng Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Amen po. Kaya maganda na magkaroon tayo ng evaluation na kamusta ba yung puso ko? Kamusta ba yung ako ba ay lumalakad ng may pag-ibig? Nababago ba yung tao? Nagkakaroon ba ng pagbabago yung isang tao? Amen po. So, number 20 po tayo. Sabi niya pong ganun dito, relied on familiarity, assume closeness without intimacy.
Buksan po natin dito sa Mateo chapter 15, verse 8. Yan, dito po sa Mateo chapter 15, verse 8, sabi niya, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Meron pong isang verse na maaaring pinupuri natin ng Diyos sa ating mga labi, pero malayo na pala yung puso natin. Ang hinahanap po ng Diyos ay yung puso po natin. Amen po, ang sinisiyasat ng Diyos ay yung laman ng puso natin. Kasi kung ano yung laman ng puso natin, yan po yung lumalabas sa bibig natin at ito po yung nagiging action po natin. Ang sabi niya po dito, number 20, they knew the Bible but God left. Number 20, relied on familiarity, assumed closeness without intimacy. Umaasa sa pagkakakilala. Halimbawa na lang po sa magkakaibigan. Meron po isang magkaibigan, tinanong ko, sabi kong ganun, gaano mo kakilala yung kaibigan mo? Ano yung favorite color niya? Ano po, sabi niya ganun sa akin, sabihin na natin, ang sinabi niyang kulay ay violet. Ngayon, nagkaharapan po kami nung best friend niya, na sinasabi niyang kaibigan niya, at sabi kong ganun, tinanong ko siya, ano yung favorite color mo? Tumingin po siya doon sa kaibigan niya, ikaw, alam mo ba kung ano yung favorite color ko? Alam niyo po, sinabi niyang ganun. Halimbawa na lang, sinabi niya is violet. Ngayon, tumingin po sa kanya, sabi niya ganun, hindi naman yun yung favorite color ko, hindi mo talaga ako kilala. Amen po. Ngayon po, nakaasa lang kasi kung ano yung nakikita, nakaasa lang na, ito kasi yung lagi niyang ginagamit. Excuse me po. Ito yung lagi niyang dala-dala. Siguro yan talaga yung favorite color niya. Amen po. Naalala ko po dati, kapag may nagre-regalo po sa akin, laging maroon or red. Pero which is, hindi po yun yung talagang gusto kong kulay. Yan, nasanay na lang po yung mga tao na ganun yung kulay ang binibigay sa akin. Syempre, tinatanggap po natin. Maraming salamat. Pero ang pinopoint po dito, huwag tayong mag-rely dun sa, kilala ko lang eh. Maraming mga tao na kilala nila si Jesus, pero hindi nila kilala kung paano kumilos si Jesus sa buhay nila. Amen po. Ngayon, sabi niya pong ganun dito, nakabase na lang sa nakasanayan, nakabase na lang sa, ito kasi, kilala naman kasi siya ng iba, so, ganun na lang din ako. Nakukuha po natin. Sabi niya po dito, akala'y malapit pero wala namang lalim. Maraming alam sa salita ng Diyos, pero hindi naman totoong malalim sa salita ng Diyos. Meron po isang tao po dati, ang dami niyang alam na verses, pero nakakalungkot kasi hindi po nakikita sa buhay niya. Amen po. Sabi niya po dito, nananalig sa kilalang sitwasyon, nakaasa na lang sa lumang sistema, sa sobrang kabisado mo na ang Bible, kahit hindi ka na mag-review, okay lang. Yan po yung mga tao na, hindi, familiar naman sila eh. Nakarelate na sila na okay lang ito. Nakukuha po natin. Katulad nga po noon sa isang magkaibigan, gaano mo kakilala yung kaibigan mo. At ngayon po, ang sabi niya pong ganun dito, gaano ba natin kakilala ang Diyos? Gaano ba natin kakilala si Jesus sa buhay po natin? Amen po. Halimbawa na lang po, kapag tayo po ay nagsasolwin, marami tayong nakakahalubilo, marami tayong na-encounter ng mga tao. At minsan may mga tanong sila, gaano natin kakilala si Jesus sa buhay po natin? At minsan, dahilan sa nakabase na lang tayo sa nalalaman po natin, nakabase na lang tayo dahil familiar na lang ito, okay na lang ito. Ang sabi nga ng Timoteo na pagsikapan natin na pag-aralan ang salita ng Diyos, manggagawa na walang dapat ikahiya kundi tapat na nagtuturo ng katotohanan. Dapat nakikita yung katotohanan sa buhay po natin. Hindi pwedeng halimbawa paglabas natin ng simbahan,
iba sa pamumuhay. Amen po. Halimbawa na lang po, okay tayo sa church, maganda yung natin sa simbahan, pero paglabas sa simbahan, hindi na makita si Jesus sa buhay natin. Hindi po pwedeng ganun. Amen po. Sabi nga dito, assume closeness without intimacy. Hindi pwedeng nakaasa lang tayo sa sarili nating karunungan, sa sarili nating lakas, kundi syempre aasa po tayo sa tulong ng Panginoon. Amen po. So, sabi niya pong gano'n dito, intimacy, ibig sabihin po nito, pagpapalagayang loob. Involves mutual trust. Gaano ba tayo nagtitiwala sa Diyos na kinikilala po natin. Vulnerability and a deep knowledge of the other person's heart. Katulad po nito, ang isang excuse me, isang ini-example po dito ay yung katulad ng kaibigan. Amen po. At nung time na tinanggap po natin si Jesus sa buhay po natin, tayo po ay hindi niya nakaaway, kundi tayo po ay isang kaibigan na. Tayo po ay tinawag ng kaibigan ng Panginoon. Dito po sa Revelation chapter 2 verse 4, ang sabi niya pong ganun dito, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Maaring masaya ka na naglilingkod noong una, pero dumating ang time, nanlamig na yung pag-ibig mo sa Panginoon. So, ibalik po natin yung dati nating first love sa Panginoong Jesus. Amen po. So, ang sabi niya pong ganun dito, number 20, relied on familiarity, assume closeness without intimacy. So, mahalaga talaga na pag-aralan, kilalanin pa natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Lagi nga po nating paano mo malalaman na galing yan sa Diyos. Siyempre, may kapayapaan, hindi ka na-distract. Amen po. At ang pagkatawag ng Diyos sa atin ay always promotion. Amen po. Gusto ng Diyos na tayo ay lumalago. Gusto ng Diyos na tayo ay nagiging maayos sa ministry po natin. Amen po. Siyempre, dapat yung may pagpapakumbaba. So, number 21 po, last po, sabi niya pong ganun dito, resisted change, refused God's new work. Dito po sa Mateo chapter 9, verse 16 to 17. Buksan po natin sa Mateo chapter 9, verse 16 to 17. Basahin ko po, sabi niya ganun dito. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sisiglang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat. Matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasali ng bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. So sabi niya po dito, number 21, resisted change, refused God's new work. Ang paglaban sa pagbabago o pagtanggi sa bagong gawain ng Diyos ay isang karaniwang spiritual na hamon po sa atin. Madalas nating ginugusto ang ating comfort zone. Minsan, nakaasa na lang tayo na, gusto ko na lang dito kasi masaya dito, nakakatulog ako ng maayos. Amen po. Pero which is hindi po tayo tinawag na maging komportable, kundi tinawag tayo na lumabas sa mga comfort zone po natin. Kasi ang pinaka-safe na lugar ay nandun po tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi niya po dito, ang mga dating nakasanayan, kaya mahirap tanggapin ang mga pagbabagong dala ng Diyos. Naalala ko po yung sinabi ni Pastor Boy dati, dapat open lang tayo sa bagong sistema na ipinapagawa ng Diyos. Lalong-lalo na po dito sa ating, dito sa organization po na ito. Amen po. So, kung may bago na ipinapagawa ng Diyos, magtanong tayo na, Lord, ano yung next step?
ano yung, kung ito yung magiging maayos, kung ito yung magiging maganda, kung ito yung makakaganda, makakaayos sa iyong gawain, Lord, gamitin mo kami. Amen po. Dapat yung attitude natin, yung ugali natin na para sa ikabubuti, para sa ikalalago, para sa ikagaganda ng gawain ng Panginoon. Amen po. So sabi niya dito, ito yung mga taong sanay na sa lumang sistema. Ayaw ng bagong sistema. Gusto nila na okay na to, pwede na to. Ganon din naman. Hindi po. Kailangan willing lang tayo na magpabago. Amen po. Dapat willing lang tayo na maayos ng Panginoon. Ang sabi niya po dito, magtiwala tayo sa bagong ipapagawa ng Diyos sa atin. Kasi ang sabi ng Jeremiah 29:11, may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, sa ministry, dito po sa gawain po natin, sa kabuuan ng Rema. At magtiwala po tayo sa magandang plano ng Diyos kasi hindi niya tayo ipapahamak. Amen po. So, nagsimula ito sa 2 tao at ngayon lumago ng lumago, lumaki ng lumaki ang gawain ng Diyos. At sobra pong, ako po personal ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi may mga taong naging matapat. Kaya nandito po tayo ngayon. Amen po. At maging open lang tayo sa bagong sistema na ipinapagawa ng Diyos dito po sa simbahan po natin. Amen po. At sabi yung ganun dito, lastly, anumang sinimulan ng Diyos, tatapusin niya ng matagumpay. Dito po, close ko po sa Philippians chapter 1, verse 6. Dito po sa Pilipos chapter 1, verse 6, last ko po. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Amen. So, kailangan magkaroon lang tayo ng puso na, Lord, baguhin mo yung puso ko. Gusto kong lumago. Gusto kong maging maayos. Amen po. Maging masunurin lang tayo sa mga leader natin, sa mga pastor natin. Kasi hindi naman po nila tayo ipapahamak. Amen po. Magkaroon lang tayo na, kung ito yung makakabuti sa akin, kung ito yung makakatulong sa akin, why not? Amen po. Susunod ako kasi ito yung gustong ipagawa sa akin ng Panginoon. Amen po. So, sabi niya po dito, they knew the Bible, but God left. So, number 19, neglected love, truth is spoken without love. So, ang tunay na nagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay ito po yung sinasabi natin ang totoo sa kapwa natin. Amen po. Hindi lang tayo yung alam niyo po yung malambing na salita or yung sasamista na pero wala naman yung katotohanan. Ay maganda na sabihin natin kung ano yung totoo. Amen? So, 20, relied on familiarity, assume closeness without intimacy. So, sa bawat isa po sa atin, ini-encourage po tayo at pinapaalalahanan ng Bible, ibalik natin yung dati nating sigla ng paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po. Kung paano tayo naging excited nung una, balik-balikan lang natin yung basic, magbasa ng Bible, mag-pray, magsimba, makipag-fellowship sa mga kasamahan natin hanggang sa bumalik yung closeness natin sa Panginoon. Amen po. Mahirap kasi yung nakikisama na lang tayo. Amen po. Nag-a-assume tayo na, ay, okay lang ako. Na nakikisama na lang tayo sa gawain ng Diyos. Pero sa totoo lang, malayo na pala yung puso natin sa Panginoon. Which is, ayaw po yun ng Diyos. At lastly, sabi niya dito, number 21, resisted change, refuse God's new word. May mga tao talaga na ayaw nila ng bagong sistema eh. Gusto nila na ito na lang yung nakasanayan ko kasi okay na to. Pero tinawag po tayo ng Diyos na maging maayos, ma-promote. Amen po. At yan po yung pagkatawag ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Maging willing lang po tayo. Amen po. At ang sinasabi ng Bible, ang sino mang nagpapakababa, ang siyang itataas ng Panginoon. At ang sino mang nagpapakataas, ang siyang ibababa ng Diyos. So, maging mababa lang tayo sa harapan ng Panginoon at maging masunurin lang tayo. Kasi alam po natin na makakabuti ito sa atin. Amen po. So, magandang hapon po muli sa bawat isa. At tayo pong lahat ay minsan pa yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapasalamat kami sa hapon na ito. Salamat sa mga paalala mo sa amin. Dalangin namin, O Diyos, hindi lang namin alam ang mga salita mo, kundi, Lord, nasusunod talaga namin ito at nakikita ito sa buhay namin at magawa namin ito, O Diyos, nang lumalakad kami na may pagmamahal, pag-ibig, O God.
Salamat Lord sa oras na ito at mangyari pa ang plano at kalooban mo sa aming mga buhay. Hayaan mo Lord maging masunurin kami lagi sa bagong sistema, sa bagong ipapagawa mo sa aming Panginoon. Salamat po o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Ingat po tayong lahat. God bless po.